So, hello everyone! Welcome back sa ating vlog. So, yun nga, sa nakalipas na vlogs natin, nabanggit ko na pumasa na tayo ng CPA dito sa Canada. Kaya lang, hindi pa natin nakuha yung designation natin kasi we're still waiting for few more months para mabuo ko yung 30 months na experience requirement. Pero madami nang nagtanong kung paano ba yung process, paano nag-start, and siguro ano na rin, sagutin ko na yon and bigyan ko kayo ng tips and tricks kung paano nyo mas mapapadali yung pag-aaral ninyo for the CPA examination. And ibigay ko na rin sa inyo yung background kung paano ba yung process para maging CPA ka dito sa Canada. So, to give you a little background, I am a CPA back in the Philippines. Pumasa ako ng licensure examination doon back in 2016. Tapos, nag-migrate kami dito sa Canada. Hindi naman nag-migrate. Siguro, nag-migrate na rin yung term. Pero, pumunta kami dito sa Canada ni Dayan as international student. So, ako yung international student. And nag-take ako ng accounting program. And then, after nun, nag-PGWP, etc. etc. So, from the very beginning kasi, alam ko na pagpunta ko dito ng Canada, gusto ko maging CPA din dito. So, from the start, inaral ko na kung paano yung process ng pagiging CPA at saka inalign ko doon yung program na kinuha ko. So, basically, dito sa Canada, i-compare ko lang konti, no? Dito sa Canada, para maging CPA ka, you need to be at least a bachelor's degree holder. Tapos, aside from yung bachelor's degree holder, meron silang tinatawag na PEP or yung Professional Education Program. Yung PEP consists of 6 modules yan. So, 2 core modules, 2 elective modules, tas 2 capstone. Yung 2 capstone, basically, parang prepare ka na niya for CPA examination. Yung first capstone, capstone 1, examination yun for day 1 exam. Tapos yung capstone 2, preparation naman yun ng day 2 and day 3 exam. Meron din konting preparation for day 1 exam. So, paano ba yun? So, 6 modules nga yung PEP. Tapos, after mo makomplete yung 6 modules na yun, you will take the CFE, yung tinatawag nilang Common Final Exam. Then, after nun, kailangan mo rin buuin yung 30 months na work experience para maging CPA ka. Yung 30 months na yun, mag-i-start yun once na nag-enroll ka na ng PEP or yung Professional Education Program. Pero meron yung mga certain situations na nakikerry nila yung experience nila prior to their enrollment sa PEP. Tapos, makikerry na yon, tapos plus yung experience nila during the PEP. In my case kasi, I find it more difficult na i-carry yung experience ko from the Philippines papunta dito kasi they will need to verify those experience, yung audit hours mo, kung na-meet mo yung audit hours mo or not. So, what I did actually is back to zero ako dun sa work experience. So, kaya ngayon, kahit pumasa na ako ng CFE, I still need to wait another 6 months para matapos ko yung 30 months ko. So, sa mga CPA sa Philippines, no, or kahit hindi kayo CPA sa Philippines, ang first step talaga niyan para makapag-CPA kayo dito sa Canada is to get your transcript assessment. So, yung transcript assessment, depende yan kung nasaan kang province dito sa Canada. For example, dito sa BC tsaka Alberta, we're using CPA WSB or yung CPA Western School of Business. Hindi ko lang sure kung ano yung counterpart ng CPA WSB dun sa Ontario or sa other parts ng Canada. Pero basically yon, kung saan province kayo, i-contact nyo lang yung CPA body on that province na nag-govern doon, tapos mag-ask kayo for a CPA transcript or yung transcript assessment. Tapos dun sa transcript assessment, ito personal na ginawa ko ito. Ito ginawa ko na to before pa kami pumunta dito sa Canada. So, yung CPA assessment na yon, kinailangan kong mag-WES assessment, yung course by course na assessment ng WES. Pero I heard sa Ontario, may isa akong friend doon, nag-WES siya, pero hindi yung course by course, yung regular assessment lang. So, it totally depends kung saan province kayo pupunta. So, sa akin, I took the WES ICAP, yung course by course assessment. And then, one of the requirements din ng transcript assessment kasi is to get my certification
certified or get my license certified. Di ba nga sabi ko, CPA ako sa Philippines. So, kailangan nila ng certification from the governing body ng CPA sa Pilipinas na in good standing yung lisensya ko. So, saan natin pwede kunin to? So, sa akin kasi, hindi ko sure kung PIC pa ba ako kukuha or sa PRC. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng pareho. So, sa PRC, kumuha ako ng letter of good standing. Basically, ano lang yon, parang rene-certify lang nila yung, ano ba tawag doon? Yung malaking certificate ko as a CPA, tapos yung board rating ko, pina-certify ko lang. Tapos, pinasend ko directly from PRC going to CPA-WSB. So, same thing yung ginawa ko doon sa PICPA. Kinontak ko yung PICPA officer ko. And then, sabi ko, kailangan ko ng certificate of good standing papunta doon sa CPA Alberta or sa CPA WSB. So, ganun lang yung ginawa nila. Ni-request ko lang lahat yon. And then, after nun, in-assess na ng CPA WSB yung credentials ko. So, ang nagpatagal lang sa process na yun is yung sa West. Kasi yung West, I think it took a month and a half bago dumating yung result nung ICAP, nung evaluation nila. So, basically nun, nalaman ko na okay, ito yung transcript assessment ko. I'm eligible to take PEP kaagad. So, hindi na ako nag-take ng preparatory courses. Kasi nga dito sa Canada, di ba, ang requirement nila is bachelor's degree, tapos PEP. Ngayon, yung bachelor's degree, it doesn't need to be accounting. Pwede siyang engineering, psychology, or other programs ng bachelor. Hindi siya necessarily ni accounting. So, kapag ganun yung case kasi na wala kang accounting background pa, you need to take prep, yung preparatory courses. So, nung inassess yung sa akin, hindi na ako nag-take ng preparatory courses, and ang nakalagay dun sa transcript assessment ko is eligible to challenge the modules. Yun yung nakasabi. So, ang ibig sabihin lang nun, pwede na akong mag-take ng exam ng modules. So, ganito rin kasi yon. Yung sa modules, then medyo tricky din yon. Pwede kasing mag-take ka ng module, then challenge the exam, or pwedeng i-take ko na kaagad. Yun yung nangyari sa akin. So, what I did, since hindi ko pa alam kung ano yung process ng exam or kung ano yung itsura ng examinations dito sa Canada, tinake ko muna yung Core 1. Yung pinakaunang module, tinake ko siya ng buong module. So, basically, nag-attend ako ng module, I submitted all the assignments and everything, para lang magkaroon ako ng idea kung ano yung format nung examination. Then, nung naipasa ko yung module na yon, since pwede ko nang i-challenge directly yung mga exam, yung mga sumunod na modules ko, challenge ko na ng diretso. Hindi na ako nag-take ng module. Kasi, during the Core 1, nalaman ko na kung, okay, ganito pala yung gusto nila, ganito yung mag-write ng case, ganito mag-read ng case, ganyan. Ang mahirap lang naman kasi dito, yung atake mo, yung approach mo sa pagra-write ng case. Kasi ang difference nga from Canada versus Philippines, dito sa Canada kasi, yung exam nila, yung core na dalawa, I think 75 multiple choice, 70 multiple choices, tapos isang case. Tapos pagdating mo ng elective, 15 multiple choices na lang ata or 20 multiple choices, tapos dalawang case na. Tapos yung CFE, which is yung final, 3 araw yon puro case na. So case writing lang siya. Alam naman natin sa Pilipinas, it's all multiple choices. So kinuha ko yung Core 1, buong module, I challenged it, and then nung pumasa ako nun, challenge ko na lahat directly. So I took assurance and tax as my elective. Pinagsabay ko silang tinake nung December 2023. And then, during busy season, tinake ko naman yung Core 2. So, hindi ko finalo yung typical na route na dapat Core 1, tapos Core 2, tapos elective ka. Since I have the transcript assessment na pwede kong i-challenge yung exam na kahit anong order, yun yung ginawa ko. Core 1, assurance tax, tapos Core 2. And then, springtime noon, nag-capstone 1 ako, and then capstone 2 then examination ako nung last year, 2024. So, finast track ko siya, siguro let's say mga 1 year, 1 year and a half yung process nung pag-fast track ko. Yun, nawala na tayo, hindi ko na alam kung ano yung next na sasabihin ko doon kasi napunta na tayo doon. Pero anyway, so yun, transcript assessment, tapos Core 1, Core 2. Okay, Core 1, Core 2, electives, assurance, PM, tax, meron pang isa finance or something. Yung concepts, hindi naman siya nagbabago.
or hindi siya iba doon sa concepts na inaral natin sa Philippines. So, dito sa Canada kasi, they're using IFRS, yung International Financial Reporting Standards, and ASPE para sa small businesses or small and medium enterprise naman sa atin sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ang tawag natin doon is PFRS, Philippine Financial Reporting Standards, pero basically, it's a copy of the IFRS. So, same concepts lang yung nasa loob nun. In terms of auditing standards naman, here in Canada, we are using Canadian auditing standards. Sa Philippines, ang tawag natin, Philippine Auditing Standards. Basically, hango siya doon sa IAS or International Auditing Standards. So, in terms of learning, actually, wala akong kinailangang matutunan ng bago aside from taxation. Kasi yung taxation, syempre, iba yung taxation natin sa Philippines, iba yung taxation nila dito sa Canada. But if you look at it on a bigger picture, halos parehas lang yung concepts. VAT sa Philippines, GST dito. Same lang, VAT input, VAT output. Dito, GST input, GST credits, GST output, or GST payable. Same lang nung concept. Pag bumili ka, may GST. Pag doon sa Pilipinas, pag bumili ka, may VAT. So, same lang yung concept. Ang nag-iba lang, yung mga exceptions, syempre. So, sa Philippines, meron tayong ibang mga exceptions kumpara dito sa Canada. Kasi dito sa Canada, I'll tell you something na talagang different doon sa atin sa Pilipinas is depreciation. So, depreciation sa Pilipinas, taxation purposes, ginagamit natin basically yung accounting policy natin. Dito sa Canada, they're using CCA, yung Capital Cost Allowance, na kung tawagin nila. So, yung every asset class, may different depreciation values sila or may different depreciation rates sila. So, declining method yung ginagamit ng taxation. It can coincide dun sa accounting policy, but hindi sila always the same. For example, ang accounting policy mo is depreciate over 5 years, pero ang CCA, for example, for equipment is 20%, 20% declining balance yon. So, declining balance taxation, accounting purposes is straight line basis. So, dun nagkakaroon ng temporary differences. Yun yung isang difference, and kailangan ko talaga siyang matutunan kasi, alam mo yun, halos bago yung concept sa akin. So, meron din sa Pilipinas, meron tayong capital gains tax. Dito naman sa Canada, meron din capital gains, pero iba yung approach. Capital gains inclusion naman sila dito. Sa atin sa Pilipinas kasi, parang capital gains, final tax 6%, that's it. Dito sa Canada, hindi. Capital gains, 50% inclusion dati, tapos hindi ko alam kung na-update na nila yon or napasa na nila yung batas na gagawing 66% or 2/3. Pero basically, yun yung difference nila. So, yun yung mga bago siguro. Pero in terms of accounting policies, accounting standard, same lang yan. Walang masyadong difference. Kagandahan nito guys, kasi, di ba sabi ko sa inyo kanina, from the very start talaga plinano ko maging CPA. So, ang tinake kong program din dito is actually advanced accounting. Hindi siya, kasi di ba sa atin sa Pilipinas merong financial accounting, tapos advanced accounting. Dito is ano yun, financial accounting. So, ang tinake kong program dito sa Canada is yung bridging. CPA bridging na program ng University of Lethbridge. So basically, binalikan ko lahat ng concepts from FINAC 1, FINAC 2, Advanced Accounting, Cost Accounting, Management Accounting. Binalikan ko lahat yan during my undergrad dito ng 2 years. Kaya nung pumasok ako ng CPA PEP, alam mo yan, fresh na fresh pa yung mga theories or yung mga concepts ng accounting. So, hindi ako masyadong nahirapan sa pagre-review. Now, I will give you some tips kung paano pumasa sa CPA examination dito sa Canada, no? Okay. Unahin natin sa format. So, sa mga core modules, core elective, basically 4-hour examination yon, right? So, 4-hour examination, dun sa dalawang core, 70 to 75 multiple choices, and then 1 case. Core 1 and Core 2. Core 1, ang coverage nito is financial accounting. Core 2, more on management accounting or cost accounting. Pero may mga iba pang ano yan eh. May mga ibang subjects pa like strategy and governance, tax, finance, ganyan. Pero, ang pinaka-meat ng Core 1, financial accounting. Pinaka-meat ng Core 2, cost accounting. So, 75, 1 case. So, ang discount na yan, lalo na kapag magaling ka na, o hindi naman magaling, kung sanay ka na sa multiple choices like us, or like me, kasi di ba nag-CPA ako sa Pilipinas, sanay tayo sa multiple choices. Multiple choices ba naman lahat, di ba? So, sisiw sa akin, hindi naman sisiw, mas madali sa akin
na tapusin yung multiple choices. Kasi praktisado talaga ako ng multiple choices sa Pilipinas. So, ang approach ko, tinatapos ko yung multiple choices ng mabilisan, yung 75. And then, yung case ko, doon ko binubuhos yung remaining of my time. So, sa case writing, isang matitip ko sa inyo guys, i-familiarize ninyo yung IFRS and ASPE doon sa Notia. Kasi once na nag-enroll na kayo, bibigyan kayo ng access sa Notia. Basically, Notia is yung parang dictionary nating mga accountants dito sa Canada. Nandyan lahat ng mga regulations, Income Tax Act, financial reporting, yan. So, andun lahat yung references. Ang maganda pala dito, no, during your exam, open books yun or open standards ka. So, you can search the standard kung ano yung gagawin mo dun sa accounting issue na yun. So, with that being said, ang first na tip ko sa inyo in terms of case writing is familiarize yourself doon sa laman ng standard. So, dapat alam mo kung okay, pag revenue recognition, saan mo to hahanapin. Kung IFRS to, IFRS 50. So, kapag business combination, dapat alam mo, ito, IFRS ganito yan, or IAS ganito yan, ganyan-ganyan. So, same with ASPE, right? Dapat kung ASPE, revenue recognition, alam mo na, okay, revenue 3,400 to, or whatever, kung ano man number niyan. Hindi ko sinasabi na i-memorize yung pinaka-number. Okay? Hindi ganun siya nag-work. I-memorize nyo or i-familiarize nyo yung sarili nyo sa paggamit ng Notia. Kung saan mo hahanapin yung certain or yung specific standard sa Notia. Kung hindi mo alam hanapin doon, pwede kang mag-search. So, doon yung first tip ko. Kasi, it helped me a lot. And then, next thing is familiarizing yourself sa mga common AOs kung tawagin. Dito kasi sa Canada, yung mga opportunities na yan, yung mga, tawag dito, yung mga tinitest sa'yo are called AOs or assessment opportunities. So, familiarize mo lang yung sarili mo sa mga assessment opportunities na yan. Kasi, there's only so many things na pwedeng tanungin sa revenue. There's only so many things na pwedeng tanungin sa PPE. So, kung familiar ka sa criteria, very specific yun, criteria talaga dapat, malaki na yung advantage mo over other candidates. Ito yung napansin ko na difference dito at saka sa Philippines, right? Sa Philippines kasi, ang diskarte ko before is, tawag dito, mag-solve ng problems hanggang sa ma-memorize mo kung paano gawin yung mga problems or ma-familiarize mo paano gawin yung problems. Dito iba, the more you do the cases, the more na ma-familiarize ka rin sa criteria. Kasi sa Pilipinas dati, if I remember during my time, hindi ko masyadong tinitignan yung criterias. Right? Pag sinabi nila ng revenue recognition, okay, alam ko, gagawin ko dito. Pero hindi ko alam na, okay, ito pala yung criteria para maging revenue recognition. You know what I mean? For example, binigyan ako ng case for depreciation. Yung depreciation, may certain criteria. First, PPE ba yung cost ng binili mo? So, i-analyze mo, PPE ba siya? Yes or no. Tapos next, depreciable ba siya? Yes or no. So, madami siyang pupuntahan. While sa Philippines, pag binigyan ka ng depreciable amount, tapos binigyan ka ng way to depreciate, all you need to do is to calculate, right? So, answer na yung ginagawa natin doon. While here, ginagawa natin from the very beginning. So, madami pa akong masishare sa inyo, pero ikat na muna natin dito. Pag meron pa kayong questions about CPA, basically na kwento ko na sa inyo kung paano yung process, mag-comment lang kayo sa baba or mag-message kayo sa akin and I will help you to get through your CPA. So, yun lang muna for today's video. Again, thank you so much for watching. This is Edwin from Dre's Canada Vlog. And always remember to stay humble and always stay focused sa inyong mga goals. Ayan guys, as always, I'll see you sa next vlog. Bye-bye!